Shalom everyone, mga kapatiran. Dito ngayon nag-attend sa ating Zoom gatherings on a weekly basis. Na dito tayo ngayon sa ating lingguhang sharing with Psalm or Taalyam, mga kapatid. Nasa Taalyam 129 na po tayo. At ngayon po ay 03/18/2026. And 6:39 na po ng hapon. So mga kapatid, sa araw na ito, nagtipon-tipon tayo para pagbulay-bulayan natin ang Talyam o Psalm 129, which i-relate natin or ating iugnay ang ating buhay, ang ating journey, mga kapatid. So, yun po ang ating weekly sharing na mangyayari. So, at sa dahong ito, let me give you opportunity kung sino po ang nais na magbasa ng Taalyam o Psalm 129. So, who would like to volunteer to read this, mga kapatid? This psalm is commonly known as a song of confidence for the community. A song of confidence for the community. So, bakit kaya highlight dito yung confidence? Okay? Bilang assembly, bilang community of believers. Yun po ang na-highlight dito na important words. So, without much ado, let's welcome kung sino po ang pwede magbasa ng Taalyam 129 o Psalm 129. Any volunteer, mga kapatid? Brother Ako lang Pio? po, Brad. Salamat, Brad. Okay. Okay. Next time, Okay, si Sister Marife. Okay po. okay, Psalm Tahalyam chapter 129, a song of degrees. Often they have distressed me from my youth. Hmm. Let Yisrael now say, often they have distressed me from my youth, but they have not overcome me. Hmm. The flagger, the flaggers flaw on my back. Hmm. They made their furrows long. Hmm. Yahuwah is righteous. He has cut the cords of the wicked in two. Oh. Let all those who hate Zion be put to shame and turn back. Oh. Let them be as the grass on the house tops, which wither before it grows up, that shall not feel the reaper's hand, nor the sheaves, the binder's bosom. And those who pass by shall, and those who pass by shall not say, the baraka of Yahuwah be upon you. We have barak you in the name of Yahuwah. Wow. Yahuwah. Yada, Yahuwah, mga kapatid. Salamat, Brother Kasadio, Brother Pio, sa pagkabasa ng walong mga verses o mga talata, mga kapatid. Ito sa Taalyam o Psalm 129. Okay po, so yun po ang ating mga nabasa ngayon, mga kapatid. And batay dito, let me continue with the explanation po kung ano talaga ang Taliam 129. So ito nga yung tinatawag na a song of confidence
for the community or for the assembly o ng mga sangkatauhan ni Abba Yahuwah as it reflects on what Abba Yahuwah's people have endured and how Abba Yahuwah has sustained them. Okay, so there is an issue here of endurance. Okay? Bakit na-highlight yung endurance? Dahil nga may mga distressful moments, may mga stressful moments. Okay? Often have they distressed me from my youth. Let Yasaral now say, verse 1, verse 2, binalik ulit mga kapatid. Often they have distressed me from my youth, but they have not overcome me. So malinaw dito mga kapatid na ang Yasaral, okay, on an individual or on a corporate level, talagang may mga distressor, may mga stressor mga kapatid na mga pangyayari. Tingnan mo yan mula pa sa bata, mula pa sa young, hanggang sa anong edad na meron na ang psalmist dito mga kapatid. So malinaw na ang psalmist ay nagbibigay po ng mensahe na ang mga community, ang mga assembly, ano po, dapat magkaroon ng confidence. Bakit po? Sinabi dyan, no? They have not overcome me. On a personal level, on a corporate level, kahit anumang ginagawa ng mga kaaway, ng mga kalaban, anong sinabi dyan ng psalmist? Hindi sila mananaig. They have not overcome me. So kaya, ang level ng confidence ng mga sangkatauhan ni Abba Yahuwah dito is very high. Ibig sabihin, kahit anumang gawin ng mga kalaban, ng mga stressors, ng mga distressors, kahit anumang pong gawin nila, laging mananatili na mananaig or magiging victorious ang kaniyang sangkatauhan. So, wow! What a baraka, mga kapatid. It could also be called a community of thanksgiving. So, hindi lang ito tawagin na a song of confidence para sa mga community, but pangalawa, matatawag din pala itong Psalm 129 as a community of a psalm of thanksgiving, mga kapatid. Called Community of Thanksgiving, which celebrates Abba Yahuwah's sustaining presence, mga kapatid. So, tingnan mo yan, nandyan yung presensya ni Abba Yahuwah. Dahil sa kanyang presensya, mga kapatid, malinaw po, very clear, na anumang gawin ng mga kalaban, hindi sila mananaig. Kaya, itong Psalm 129, whenever they recite this is pala mga kapatid, is also a song of thanksgiving. Okay po? So, malinaw yan mga kapatid na this is really a song of thanksgiving. Okay? So, thirdly, hindi lang ito a song of confidence, a song of community thanksgiving, but pangatlo mga kapatid, Psalm 129 o Taaliam 129 is also called, okay, a pilgrim psalm. Okay? This is a pilgrim psalm. So, ibig sabihin, tuwing ang mga sangkatauhan ni Abba ay pupunta sa Jerusalem, along the way, maaring makadaan sila ng mga kalaban, makadaan sila ng mga taong magmak sa kanila, pwedeng mag-harm sa kanila. Mga kapatid, yun po pala ay itong Psalm 129 is also considered a psalm of pilgrim. Okay, na kung saan sa journey,
mula saan sa kanilang lugar, pupunta sila sa Jerusalem, may mga danger along the way sa kanilang travel, mga kapatid. But again, hindi mag-overtake o hindi mag-overcome yung kanilang mga kalaban habang nasa pilgrim o habang nasa travel sila, mga kapatid. So, based on this background, one of the great lesson here is that we should never take our privileges for granted. Okay? We highlighted yung confidence, we highlighted yung thanksgiving, okay? We highlighted yung pilgrim na meron tayo, mga kapatid. Itong lahat na ito dahil sa presensya ni Aba Yahuwah, talagang barak na barak tayo, mga kapatid. We are baruk, kumbaga. Punong-puno tayo ng mga pagpapala, mga kapatid. Kaya lang, ang reminder dito, mga kapatid, is that we should not take that privilege, mga kapatid, for granted. Ibig sabihin, yung mga ginagawa ni Aba Yahuwah sa atin, yun po ay privilege bilang recipient sa mga kabutihan ni Aba Yahuwah. Privilege po yun, mga kapatid. And therefore, hindi natin pwede take for granted. Okay? Yung mga privileges na yan, we should not take it for granted, mga kapatid. But rather, ano po? We should take it with responsibility. We should take it, mga kapatid, with what? With appreciation, with gratitude, mga kapatid, kay Aba Yahuwah sa kanyang presensya, sa kanyang kabutihan, sa kanyang tulong, and so on and so forth. So, yun po, mga kapatid. Pause muna ako sandali at makinig sa inyo kung ano po yung mga line or two verses na masasabi mo na connected or na-reflect din sa journey mo ngayon, mga kapatid. So, what is it? Meron ba na nais niyo pong i-highlight? Feel free po to share. Mauna ba si Brother Demetrio? Who will be the first one to share? One word, two words, o one verse, o two verses. Highlight mo dahil tingin mo ay makarelate sa journey mo ngayon, mga kapatid. Ano po yan? Which of this? Opo, let's welcome. Sinong mauna mag-share? Ikaw ba mauna, Brother Demetrio? Na meron kang ibahagi o share? Go ahead po, Brad. Okay. Walang i-share si Brother Demetrio. Okay po, anyone? Parang nag-unmute kanina sino yung nag-unmute kanina? Sister Asara ba yun? O Sister Ahaba? Okay. Anyone would like to share? Who would like to break the silence? Shalom po.
Oh, shalom, Brother Demetrio. Ikaw po ang mag-break ng silence. Go ahead po, Brad. Wala naman magsabi. Sayang ang oras. Opo, salamat. Oh. Ah, para sa akin, ito ng verse 121, 29. 129, opo. Oh, sa para sa akin talaga, ito ay para talaga sa lahat ng naniniwala at nananalig kay Aba Yahuwah, Hmm. na nagbigay sa atin ng assurance na hindi tayo matakot, Hmm. ah, hindi tayo matakot kung ano man ang madaanan natin araw-araw o kung ano Hmm. ang mangyari sa hinaharap, kasi ito ay nagbigay sa atin ng paalala at comfort na talagang kung tayo ay naniwala kay Aba Yahuwah at nananalig sa Kanya, ay talagang hindi tayo pababayaan ni Aba Yahuwah. Yan. Ah, para sa akin, itong pinag-aralan natin ngayon, talagang natuwa ako kasi isa ako na naka-benefit ng awa at tulong ni Aba Yahuwah Hmm. sa kanyang mga tura, sa kanyang ah, sa araw-araw kong nalakad, sa araw-araw Oh. na dadaanan ko. Kasi talagang kung tayo ay naniniwala kay Aba Yahuwah at nananalig, talagang na maranasan natin yung ibang-iba na mga problem, ibang-iba Oh. na mga sakit at Hmm. ibang-ibang mga persecution, at lalo na sa mundo natin ngayon, Oh. talagang makaranas tayo. Ang tanong, bakit makaranas tayo na mga believer man tayo? Paano natin ma-upset yung kapangyarihan ni Aba Yahuwah kung hindi tayo dadaan ng mga hirap? Hmm. Kasi para sa akin, na-appreciate ko talaga yung presensya ni Aba Yahuwah sa noon pa man hanggang ngayon, ay talagang masasabi ko sa kay Aba Yahuwah, wala tayong katakakutan, wala tayong kahit ano man na pag-aalinganan, kasi talagang kung ano ang sinabi ni Yahuwah, gagawin niya noon at ngayon, hindi pa rin mag-iiba ang lahat. Yan. So, yun lang ang masasabi ko sa verse na yan. Kasi nakapakagandang verse yan para sa lahat natin na mga Yahuwah believer, lalo na sa panahon ngayon. Hmm. Mahal na ang gasolina dito sa amin, 90 na ang gasolina. Tama. Oh, pero ang sabi ko sa mga kasama ko, hindi tayo matakot diyan. Paraan ni Aba Yahuwah upang matikman natin at malaman natin kung ano talaga si Aba Yahuwah sa buhay natin. May crisis na darating. Hmm. So may gulo na darating. Lahat nito ay talagang para sa atin ng mga Yahuwah believer ay matuwa tayo kasi doon maranasan natin yung presensya ni Aba Yahuwah, yung kanyang awa, yung kanyang tulong, yung kanyang kapangyarihan. Oh. Kasi hindi lang ito nagsasabi noon, na sabi siguro ng iba, noon pa yun, ngayon hindi na. Talagang matakot na tayo noon at ngayon ay walang kaibahan. Tuloy ang ah, awa ni Aba Yahuwah sa bawat isa. Ang Yan. atin lang, makinig tayo sa tinig ni Aba Yahuwah sa pamagitan ng Ruach HaKodes, kasi nandyan siya palagi sa kasama natin araw-araw. Yun lang ang masasabi ko. Yada. Yada Yehowa. Very timely po. Yung paliwanag ni Brother Demetrio, very much connected dito sa ano yung mga sinasabi ng Taaliam 129, mga kapatid.
Praises kay Aba sa sharing na yan. And ma-apply natin po lalo na sa ating buhay ngayon, sa ating journey. Labi na sa kapanahonan ngayon. Yada Yahuwa sa sharing ni Brother Demetrio. Let's welcome Sister Marife. Abrasaldo. Okay, okay po, Sir. Shalom po sa ating lahat. Shalom sa lahat po. Sa akin po, Brad, habang ako'y nakikinig ni Brother Demetrio, at hindi Opo. sinabi din sa wait, sinabi sa, and those who pass by shall not say, the Baraka of Yahweh be upon you. We have Barak you in the name of Yahweh. So, sa akin po, Brad, sa panahon ngayon na nangyari ito, Brad, na-realize ko, Brad, na may purpose talaga si Aba kung bakit niya ako nilagay dito sa lugar na to. Kung bakit dito ako nakatira ngayon. Oo, tama. Kasi alam niya pala, Brad, alam niya ba, Yahuwah, Brad, na darating ang panahon, Brad, na magmamahal ang gasolina. O Tama. baraka sa akin, Brad, kasi kapitbahay ko lang ang school namin. Oh. Tapos kanina, Brad, habang nagkukwentuhan yung mga kasamahan ko, so ano nang gagawin natin pag mas tataas pang presyo ng daw, ng gasolina. May nagsabi na, edi maglakad. Or ano na lang sila daw, or di ba mag-bike na lang sila. So, Bike. tawang-tawa sila ba sa ginawa na nilang katatawanan yung ba. Pero sa ako, sa likod sa isip ko, ni ko nga, ay salamat Abaya Uwa kasi dito kami nakatira, hindi ako mahirapan mag-travel, hindi ako magagasto ng gasolina kasi Tama. yung bahay namin nasa tapat lang ng eskwelahan. Wow. Kaya yun yung realization ko, Brad. So, kung ano man Baraka yung yun. mga, baraka yun, Brad. So, kung ano man yung mga pinagdaanan natin, kung ano man yun ang mga pinagdadaanan, na experience natin, kung saan man tayo nilagay ni Abaya Uwa ngayon. So, meron talaga siyang dahilan, meron siyang purpose kung bakit. So, yun lang po, Brad. Yes. I feel barok po, Brad, kasi hindi ako kinalimutan ni Aba na ilagay sa lugar na kung saan hindi po ako mahirapan sa mga panahon na darating gaya ng ganito. So, yadaya uwa po. Yada Yawa. So, may punto yan, sister, no? Na noon hindi mo yan napansin, pero ngayon na ikaw ay naging Yawa believer, nagkaroon ka agad ng discernment, kumbaga, no? Na, ay, baraka pala ito, no? So, yun ang kaibahan natin noon. No, ngayon, na Yawa believer tayo, we have the discernment, kumbaga, na ito lahat kung saan tayo ngayon ay baraka pala ni Abay Awayan, no? Kasi, Brad, Wow. nung bago pa ako dito, Brad, yung naina ko, palagi ako sinasabihan na mag-apply ka doon sa syudad, yung mga kapatid ko ba. Then minsan binibiro yung anak ko na, kaya yan, sobrang mahiyain kasi nakamukmuk lang kayo sa bukid. Ganyan, ganon. Ano pa ba sinasabi na, ginawa mo ignorante yung anak mo kasi palagi lang kayo nasa bukid. Pero, ngayon ko lang na-realize ba na, then ang paaralan din ni Aliyahu is malalakad lang niya, hindi siya malapit lang din sa high school yung elementary dito, kaya hindi na kami mahirapan sa Princess kay tuloy na Aba. everyday. So, baraka talaga, Brad, yung nafe-feel ko ngayon. So, salamat talaga ako kay Aba Yaua na ngayon ko lang na-realize. Kasi noon, Brad, may tanong ako, bakit niya ako nilagay dito? Oh. So, may mga ganong moment ako ba na, ano kaya purpose ni Aba? Nung hindi pa ako Abaya Uwas kay Abaya Uwan sa Christianity, ano kaya purpose no ni LORD, ganun.
So, Hmm. ngayon ko lang napagtanto, Brad, na kaya pala dito niya ako nilagay kasi alam niya kasi kung ano ang darating sa unahan. Eh, andun na siya Tama. eh. Andun na Hmm. siya. So, yun lang po, Brad. Gagaya Yada. po. Yada yawas. As I'm listening to you, sister, may mga ano rin po, may mga conviction din ang Ruach HaKodesh na pumapasok sa puso ko habang ako'y nakikinig, lalo na related sa trabaho, okay? Ah, minsan, dahil may mga delay yung sahod sa sweldo, sahod sa trabaho, minsan iniisip ko ba na ano ba ito? Ito ba yung kalooban ni Aba o baka mayroong ibang pamaraan si Aba Yehowa? But habang ako'y nakinig sa inyo, meron akong naramdaman na kung saan ako nilagay ni Aba ngayon, yan ay baraka. So, ah, on the other hand, tanungin ko sarili ko, paano naging baraka na delay yung sahod? Ganon. So, mga kapatid. So, yan, slowly and gradually, it will be revealed, mga kapatid. So, that being said, nais kong bigyan ng panahon na yan ay lilitaw, okay? Yan ay ma-confirm na talagang kung saan ako niya nilagay, yan ay baraka, mga kapatid. So, slowly and gradually, meron na po akong mga napansin, mga kapatid. Kung bakit slowly and gradually, nagkaroon ako ng ah, shalom, lalo na sa pakikutungo or dealing with the students I have right now. So, yada yawa, mga kapatid. Praises kay Aba Yawa. Okay po, let's welcome some more. Would like to share, meron pa ba, mga kapatid? Any verse, any word that struck you or that has resonate you, mga kapatid? May naramdaman ka na itong verse na ito, ang word na ito ay word ni Aba para sa iyo? Please let us know. Meron pa ba, mga kapatid, na magbahagi, mag-share? Go ahead. Ako, Brother Dan. Opo, Brother Junicio, go ahead po, Brad. Dito sa Tahaliam 129 verse 1 and 2, 1 and 2, opo. masabi ko na yung mga tauhan ni Aba Yawa ay sinabi niyang palaging sa akin lang brother, palaging dadaan ng kahirapan samantalang siya ay susunod sa mga will of Aba Yawa. Opo. Pero so yun na masabi ko na may dadaanan ng mga kahirapan, mayroon ding mga Oo. baraka. Mm. At dito sinasabi na sa ikalawa, often they have distressed me from my youth, but they have overcome me. So ibig sabihin na may mga kahirapan pero hindi ito maka overcome sa sa bawat isa yung nanampalataya na katauhan niya. So masabi ko dito na si Yausya dito sa Yaop Kanan Opo. 17, Yaop Kanan 17:14, sinabi rin niya na I am given them your word. Yeah, not the word hated them because they are of the world, as I am not in the world. So
si Yaosya, masabi natin kung tayo susunod sa sa kautusan ni Aba, katulad Oh. ni Yaosya na susunod siya is submissive to the will of Aba Yawa. Mm. So may pagkakataon dumadaan tayo ng kahirapan, pero mabuti naman ang consequence sa lahat ng yon. So Mm. kasi po sinabi ni Yaosya na kung ang mundo ay dinalutos niya ng mundo, so ganun din tayo, no? Oh. Lulutusin din tayo kasi hindi tayo mga tao sa mundo. So iba Mm. ang ating kay Aba Yawa ang natin. So yun lang ang ko, Brother Dan. Tama. Yada Yawa. Yada. Yada Yehowa. So, magandang reference, no, na gamit ni Brother Genesio dito sa Yaokanan 17 verse 14. I have given them your word, and the world hated them because they are not of the world, as I am not of the world. So magandang reference, no, kung bakit ang mga sangkatauhan ni Aba Yaowa noon ay may mga dadaanan na mga hirap. Ganon din po sa mga sangkatauhan ni Aba Yaowa ngayon. Bakit po dadaan tayo ng mga ganon na mga challenges? Kasi nga, hindi tayo taga-mundo. Okay po? At ganon din po si Yahushua. Dahil hindi tayo taga-mundo, talagang normal yon na the world will hate us, mga kapatid. Dahil po sa ating pagsunod kay Aba Yahuwah. So, maraming mga dahilan kung bakit ang mundo ay kagalitan tayo maraming mga dahilan kung bakit ang mundo would hate us, mga kapatid. Well, unang-una, we are made apart people of Abba Yahuwah. Ibig sabihin, bilang made apart, kung ano po yung mga sistema o galaw ng mundo, naiiba tayo, di ba mga kapatid? Naiiba tayo. So, ayan, no, malaking hamon yan. Ngunit sa hamon na yan, balik tayo doon sa Taaliam, there is the promised presence of Abba Yahuwah always going with us, mga kapatid. So, yada Yahuwah sa sharing ni Brother Junicio, connecting it doon sa Yaokanan 17 verse 14. Anyone else po would like to share or would like to add? If you are ready, Brother Felix, Sister Asara, Sister Amanuyana, or Sister Ahaba Batyao, if you are ready, or Brother Kasadyao, if you are ready. Opo. If there is none, let me continue po ang ating pagbabahagi, mga kapatid. I-summarize ko po ang verses 1 to 4. Okay? Ito po yung ating summary sa verses 1 to 4. Those who hate Yasharal, okay, have not prevailed. Opo. They have not prevailed. Kung tingnan natin itong verses 1 to 4, look at verse 4. Yahuwah is righteous. He has cut the cords of the wicked in two. So, tingnan mo yung kapatid ha. Abba is able to cut the cord in two. Okay? Ano po ang tinutukoy niya dito? Okay, righteous si Abba. Ibig sabihin, kung meron mang gagawin ang mga masasama sa kanyang mga sangkatauhan who are living righteously, sa na-highlight ni Brother Junicio kanina, na namumuhay ayon sa kalooban ni Abba, na-highlight din ni Brother Demetrio at na-highlight din ni Sister Marife, yung ating pamumuhay ayon sa kalooban ni Abba Yahuwah. So, Yahuwah is righteous at ganoon din tayo, namumuhay tayo ng righteous, mga kapatid,
Kaya ano yung gagawin niya? He has cut the cords of the wicked in two. Ano ba itong cords ng wicked? Possible mga kapatid na ito yung instrumento ng kaaway. Para saan po? Para topple down tayo, para gapusin tayo or talian tayo na ano mangyari? Magkaroon tayo ng struggle doon sa ating lakad, mga kapatid. 'Di ba? Mahirap mga kapatid ang lakad na nakatali. If we are chained, 'di ba? If we are bound, 'di ba mga kapatid, mahirap ang travel, 'di ba? Mahirap ang lakad. Pero anong gagawin ni Aba, mga kapatid? Yan, oh. He has cut the cords of the wicked in two. Kaya ni Aba na putulin, i-break, mga kapatid, upang magkaroon tayo ng breakthrough. Okay? Kaya po ni Aba gawin yun. Brother Yasaria, lagi niya na-highlight yung mga generational sin, mga kapatid. Yung mga generational sin, yung mga curses na iyan, is also a way to bondage us, to enslave us, mga kapatid. Pero, kaya ni Aba, putulin. Kaya ni Aba i-cut ang mga connection na yan, mga kapatid. Okay? Bakit po? Because Aba Yahuwah is righteous. At dahil Aba Yahuwah is righteous, committed si Aba na gagawin niya ang tama upang mapalaya, upang ma-set free ang kanyang sangkatauhan, mga kapatid. So, dito sa verses 1 to 4, those who hate Yasharal have not prevailed. Okay? Bakit hindi sila nag-prevail? Kasi nga, merong gagawin si Aba Yahuwah. Kalaban man yun, snares man yun, o ano bang mga pamaraan, mga kapatid, Aba Yahuwah has a way to cut. Okay? In order to make His people, mga kapatid, stand out victorious. So, yan po, malinaw, mga kapatid. Now, patuloy tayo dito sa pagpapaliwanag sa verses 1 to 4, mga kapatid. Kung titingnan natin, Aba Yahuwah, kahit pa man sa mga pagsubok na dinaanan ng kanyang mga sangkatauhan, may mga affliction na pinagdaanan, mga kapatid. But again, Aba Yahuwah will make His people victorious sa ating mga na-highlight na kanina, mga kapatid. Okay? They have done terrible things, plowed upon my back, but because Yah is righteous, Yahuwah is righteous, mga kapatid, at yung kanyang promise ay laging nandyan. So, ano yung gagawin ni Aba Yahuwah? He has cut the cords which bound Yasharal to be subject of the wicked, mga kapatid. So, in this case, those who hate Yahuwah's people, mga kapatid, talagang hindi sila mananaig. Okay po? So, alam niyo po mga kapatid, mga kaaway po natin ay hindi lang flesh and blood or literal na kaaway na meron tayo. Meron po tayong mga kaaway na hindi natin nakikita. Meron tayong mga kaaway, mga kapatid, na habang tayo'y natutulog, hindi natin alam, may mga kaaway tayong umaatake sa atin. At wala tayong kaalam-alam, mga kapatid. Okay? Pero ang lahat ng mga ito, Aba Yahuwah po yung nakakaalam. Na kahit tayo inosente, natulog, hindi natin alam na meron palang mga plano ang kaaway, si Aba Yahuwah ay nandyan. He is righteous, mga kapatid. Kaya kung tayo ay maituring na tayo ay committed kay Aba Yahuwah, mga kapatid,
tayo ay namumuhay ng matuwid, mga kapatid, we are confident na hindi manaig ang ating kaaway, mga kapatid. Moving on sa summary po sa verses 5 to 8, mga kapatid. So those 1 to 4, those who hate Yasaral, okay, hindi sila manaig. Dito naman po sa verses 5 to 8, may those who hate Sion never prevail. Okay? Bakit po mahalaga ito? Verses 5 to 8. Tingnan mo yung verse 5. Let those who hate Sion be put to shame and turn back. Let them be as the grass of the housetops, which withers before it grows up. Okay? So sino pala yung merong plano na umaatake or those who hate Sion, mga kapatid, sila po ay mapahiya. At sila ay will turn back. Sila ay tumalikod na sila ay nang lulupaypay. Sila ay talagang hiyang-hiya, mga kapatid. At look at that. Let them be as the grass on the housetops. Ano ba yung mangyayari doon sa grass on the housetops? Diba, mga kapatid? Kapag ang isang halaman, isang grass, ilagay mo yan doon sa on top of the house, what will happen to that grass? Mga kapatid. Diba? That would easily wither. Bakit po mag-wither agad? Dahil exposed siya sa init ng araw, mga kapatid. So yun po yung description dito sa Psalmist. That those who hate Zion is like a grass which withers before it grows. Okay? So ibig sabihin, hindi yan siya kuha ng buhay. Wala siyang buhay, mga kapatid. Di siya mabuhay dahil exposed siya sa init ng araw at di magtagal siya ay mag-wither. Ano ba yung wither sa Tagalog, mga kapatid? Malanta ba yun? Brother Felix? Yes po, lanta. Malanta, mga kapatid. So, withers. Verse 7, that shall not feel the reaper's hand, nor the sheaves the binder's bosom. Okay po? Anong pinag-usapan dito sa verse 7? It talks about reaper's hand. That shall not feel the reaper's hand. So, ano po yan, mga kapatid? Kung halimbawa, ang sangkatauhan ni Aba ay involved sa mga agricultural na mga gawain, mga kapatid, ano po yung mangyayari sa kanilang mga agricultural na mga Hindi gawain, man tayo magbarkada ni uli naman. mga Di kapatid? hapit siya mo. Okay po? What will happen sa kaniyang mga sangkatauhan who are involved into agricultural activity? Di ba? So magkaroon po ng prosperity, mga kapatid. That shall not feel the reaper's hand, nor the sheaves the binder's bosom, mga kapatid. So, ibig sabihin, yung gawain, yung trabaho ng sangkatauhan ni Abba Yahuwah, mga kapatid, ay magkaroon po ng prosperity, magkaroon po ng progress, mga kapatid. Okay po. Verse 8, and those who pass by shall not say, the baraka of Yahuwah be upon you. We have barak you in the name of Yahuwah. Ano pong ibig sabihin nito, mga kapatid? Yung first part,
Those who pass by shall not say, the baraka of Yahuwah be upon you. Yung mga dumadaan, hindi sila magsalita na ang baraka ni Aba ay nasa atin. But instead, tingnan mo yung sabi ng psalmist, we have barak you in the name of Yahuwah. So merong dalawang idea dito mga kapatid. Isa yung dumadaan, yung mga passers. Tingin ko yun ang mga taong hindi nakakilala. Are you with me mga kapatid? Yung mga the one that will pass are those people na hindi nakakilala kay Abba Yahuwah. Dahil hindi sila nakakilala kay Abba Yahuwah, hindi nila masabi na si Abba yung nagbarak sa atin. But, sabi ng psalmist, we have barak you in the name of Yahuwah. So, ibig sabihin, may mga kapwa believer tayo, mga kapatid, na nakakilala kay Abba, committed kay Abba, may tiwala kay Abba, at pwede silang mag-declare, Brother, I barak you in the name of Yahuwah. So, ganon pala yung ating journey, mga kapatid. We barak one another sa pangalan po ni Abba Yahuwah. We barak one another, mga kapatid, bilang mga kapwa believer ni Abba Yahuwah. Paano po natin ito ma-apply sa panahon natin ngayon na nasa malayo tayo? O, di ba? Kapag nag-chat tayo, mga kapatid, usually, ano po yung ating mga ending sa ating mga chat bilang mga kapwa believer? How do we usually end our chat? Diba? We declare what? Shalom. Yahuwah Barak. Di ba, mga kapatid? Kasi mahalaga po yun sa journey natin. Bakit po mahalaga? Kasi nakakilala tayo kay Abba. We are connected kay Abba. So yung ating kapwa believer who are in agreement with us, okay? Maganda mga kapatid na declare natin yung baraka niya. Okay? I barak you, sister. Yahuwah barak you, sister, in the name of Yahuwah. Basham Yahushua. So, yun po mga kapatid ang ating how we apply this sa ating journey ngayon mga kapatid. So, we see here na there is so much baraka, mga kapatid, sa kaniyang sangkatauhan. There is so much baraka kung tayo talaga ay nakakilala, mga kapatid. Kung tayo po talaga ay connected kay Abba Yahuwah. There's so much abundance of baraka. At diyan po ay i-connect ko before I end. I connect it po dito sa Yohanan chapter 10 verse 10. Okay? Ano pong nakasabi sa Yohanan 10 verse 10? Yahushua said, the thief comes to steal and kill. Pero sabi ni Yahushua, I came that you might have, ano po? Abundance. Kaya. O, di ba? Thief does not come except to steal and to slaughter and to destroy. Sabi ni Yahushua, I have come that they might possess kaya or life, and that they might possess it beyond measure. Sa ibang translation, abundance ang pinag-usapan dyan, mga kapatid. Abundance. So, napaka-timely ito sa ating issue on war. Mga kapatid, very timely po ito sa issue natin on war na pwede maging iba yung ating description sa ating buhay dahil sa baraka
ni Aba Yahuwah, mga kapatid. As we barak one another sa pangalan ni Yahuwah through Yahusha, mga kapatid, we can have abundance na ating maranasan. So yun po ang aking nais na i-share. Anyone would like to share some more? Ano po yung mga naramdaman ninyo na mga pangungusap ni Aba Yahuwah, lalo na related po or connected po sa journey mo or sa kaya o sa buhay mo ngayon, mga kapatid? Yada Yahuwah. Okay, unmute lang po and then share something that you wanna highlight from our sharing. Brother Dan. So, Opo, go uh, ahead, Brother Junicio. so Go ahead po. Shalom. sa verse sa Tahaliam 129 verse 8, Opo. mayroon ding propesya o pinahayag dito sa Babanabar 6:27 that says, thus these shall put my name on the children of Yasharal, and I myself shall barak them. So, parang sinabi ni ano rin na dito sa baraka na sinabi dito sa verse 8, so si Aba Yahuwah, Deuteronomy, sa Brad, pangalan, no? Chapter? hindi, Babanabar, yung number Okay, 6, okay, tama. Numbers chapter 6, 6, no? yes, Opo. verse 20. Opo, Verse go ahead 20. po. Yun na, thus they shall put my name on the children of Yasharal, and I myself shall barak them. So, Tama. yun, ang ibang sabi ni Aba Yahuwah, no, nagsabi ng baraka kung gagamitin ang kanyang pangalan. Tama. Wow. Very, very connected, no? Mga kapatid, sa na-highlight ni Brother Junicio. Okay. Thus they shall put my name, verse 27 po, Bamadabar or Numbers 6:27. Thus they shall put my name on the children of Yasharal, and I myself shall barak them. So, talagang very significant itong pangalan ni Aba Yahuwah na nandoon din po sa mga anak ng Yasharal, mga kapatid. So, in application to that, talagang may mga baraka din pala, mga kapatid, itong mga restored name natin, no? So, we'll ask help kay Brother Malki Al, mga kapatid, no? Tungkol dito sa ating mga restored name. Yung iba, wala pang mga restored name. So, we'll try to find ways na makakonect tayo kay Brother Malki Al at inform natin kung ano yung mga possible na mga restored name ng bawat isa. Yadaya, well, let's hear kang Brother Felix. You wanna share, Brad? Go ahead po. Yes, Brad. Doon sa verse 8, yung last part niya, yung nabanggit. We barak you in the name of Yahuwah. Bilang mananampalataya, simple ano lang po. Yung pagsabi na pagpalain ka ng ating Ama. There's something na mangyayari dun sa pinagsabihan natin eh. Opo. Oo, ganung makapangyarihan yung ating pagkasabi sapagkat ang mga words na binibitawan natin nakakaapekto yan po sa pagkatao ng isang tao. Tama. Nakakaano yan. Talagang may epekto yan. Pag sinabi mo sa bata, ay ikaw ang tamad-tamad mong
Mag-aral, bobo ka. Oo. Di po ba ma-retain sa bata yon? Mm. Isipin ng bata, ng bobo siya. Ganun po ang may epekto po eh. Mm. Ngayon tayo, bilang mananampalataya, pag sinabi nating pagpalain ka ng ating Ama, tayo yung nagiging instrumento niya na pagpapalain yung ating kapatiran. Mm. Laking bagay din po yun. Parang simple lang gawin, pero may ano po yun, may gamit po yun. Mm. Yung mga ganong ginagawa natin. Kaya kapag sabi natin shalom, ang Opo. meaning ng shalom, di po ba? Tama. Di pa ba, shalom ay may kapayapaan ako sa nagkakaroon Correct. ng kapayapaan sa aking buhay. Dahil Mm. dineclare natin yun sa Mm. kapatid natin yun na shalom. Mm. So yung mga simpleng ganun po, nagagamit po tayo. Yun yung kapangyarihan po ng salita. At na tawag dito, na nagkaroon ng yung isang Japanese po diyan na Oh. 'di ba sa water po, palagay ko alam po ninyo yung yung istorya na to. Kung hindi niyo po Oh. alam, Ikwento mo, Brad. Ikwento mo. may isang Japanese po na tinaray niya yung composition ng water, po. Mm. Tinaray niya sa music na na rock po. Oh. Tapos tiningnan niya po yung itsura nung water. Parang distorted po yung itsura. Mm. Mm. Sinubukan naman po niya sa classical music. Iba po yung itsura nung water po. May Wow. molecules ba yan? Ang tawag na molecules, Brad, mga ganun. Mm. Oh, iba yung iba yung itsura. So, ganun po. Sa atin naman, yung nga po, may epekto po talaga yung Mm. salita. Kaya mag-iingat po tayo sa binibitawan nating salita. Tama. Ang the best na natin yung pagpapala. Mm. Pagpapala sa ating mga kapwa, lalong-lalo na sa mga kapatiran. Yun lang po, yun lang po. Tama. Yada, yawa, mga kapatid, sa napakagandang example, baka makarelate si Sister Asara, no? Sa research na yan, mga kapatid, na kung saan kahit ang tubig, nagkaroon ng experiment, no? Magkakaroon po ng ripple effect. Kung very negative yung sounds, magkakaroon po ng ripple effect doon sa tubig. Maayon sa experiment ng isang Japanese, mga kapatid. Wow. Napaka-wonderful point na yan, mga kapatid. Highlighting na talagang we speak for life. Kumaga, we speak for kaya, mga kapatid. Yun po ang mahalaga dyan. I'm trying to open here dito sa Proverbs o Masalyam, mga kapatid. Can you go there, mga kapatid? Masalyam o Proverbs 18, verse 21. Can somebody read it, mga kapatid? Proverbs, Masalyam 18:21. Who would like to read? Proverbs 18:21. Magandang connection dito sa na-highlight ni Oh, Brother Brother Dan, Felix. Pakibasa po, sister. death and life are in the power of the tongue, and those loving it eat its fruit. Wow. So, tingnan mo yan, kamatayan ang nabanggit dyan, Death and life are in the power of the tongue. And those loving it eat its fruit. So, paano natin i-love? Saan doon ang ating mamahalin? Yung life. Kung ano yung mga kapatid, di ba? Kailangan piliin natin yung life. Speak life.
And when we choose life, when we speak life, anong sinabi dyan? Eat its fruit. Mm. So, ibig sabihin, we will enjoy the abundance of life. Mga kapatid. So, meron talaga tayong, kaya talagang mag-ingat tayo, mga kapatid, no? Mag-ingat tayo. Kaya yung first word na one of the first word akong na-highlight kanina is, yung meron tayong privilege. Bakit may privilege tayo? Dahil sa mga baraka ni Abay Uwa, ang ating highlight dito is, let's not or never take this privilege for granted. Dahil marami tayong mga baraka, kailangan let's take it with responsibility. How can we take it with responsibility? Ito na nga, itong mga na-highlight ni Brother Felix, mga kapatid. So, Yadaya Ua, and dito na-highlight natin, in addition to that, Masalyamo, Proverbs 18:21. You wanna share, Sister Asara? Sa akin naman, Brother Dan, Opo. sa James 1 verse 12, I think there is a connection with this to Psalms 129. Sabi po dito, Opo. blessed is the man who remains steadfast under trial, and under trial, for when he has stood the test, he will receive the crown of life, which Jehovah has promised to those who love him. So nalaman po natin na dito sa 129, parang this is a kind of law of cause and effect. Di ba, Brother Lam? Opo. Na it is basic law of life na halimbawa sinabi dito na parang ang ganda po dito ni Yahuwah dahil hindi ano yung parang bigyan ka ng comfort like ganito, they have distressed me, pero if you steadfast andun ka kay Yahuwah, they have not overcome me. Pero yung mga negative, it won't remain negative dahil if you remain steadfast kay Yahuwah, if you endure until the end, hindi pala maka-overcome sa iyo yun. Then, yung the flowers plowed on my back, they made their forest long, pero if you continue, if you steadfast with Yahuwah, Yahuwah is righteous. Ikakat niya yung cords sa wicked upang hindi makapasok sa iyo. So parang ano po, parang yun na nga po, brother, no, covenant, parang may Oo. condition. Balik sa Hindi covenant. talaga, hindi talaga, naalala ko dito sa Japan, brother, na wala ho silang Yahuwah dahil Buddhist po sila. Pupunta lang sila doon sa temple only to pray na tulungan mo ko, tulungan mo ko. Hindi, kasi one way. Sabi ka, hindi talaga ganun eh. Hindi nila kilala ang tunay ni Yahuwah dahil hindi ho ganun si Yahuwah, di ba, Brother Dan? He loved us purely and he is merciful, pero may condition po, di ba? Because it's a covenant between you and Yahuwah. Katulad dito, may negative, that's my positive. Opo. Then let all those who hate you and be put to shame and turn back and let them be as the grass. Sa ano pala, yung let them be as the grass on housetops. Sa Egypt para, Brother Dan, may yung mga tanim po nila nasa roof. Di ba ba? Pag ang tanim po nila sa roof, less ho ang soil. Dahil less ang soil, kino-compare yung mga taong nagmamak sa mga Yahweh believers na sila mag-wither. Malalanta ho sila. Para ganito. So that means may may positive, may negative. Yan ang pagka-explain. Metaphorical palagi ang pag-explain ni Jehovah, brother, no? Nakakatuwa po at may comfort pala tayo talaga. Pag if we steadfast and if we endure, if we will walk in the way of Yahuwah. Yan lang po, Brother Dan. Yada yawa. Very connected, mga kapatid, ang na-highlight ni Sister Asara. Jacob 1 verse 12. Yun po yung na-connect dito on the issue on steadfast or endurance. Baruch is the man who endures trial.
For when he has been proved, he shall receive the crown of Kaya or life, which Yadon or Yahushua has promised to those who love him. So, sa na-highlight ni Sister Asara, mga kapatid, talagang nandun talaga yung covenant. Hindi talaga mawawala yung covenant. There is what we call the affirmation of Abba will barak us, but sa atin din, maging ano tayo, piliin po natin yung mamumuhay tayo ayon sa kanyang kalooban, mga kapatid. Yada Yawa sa magandang mga connection ito. Anyone else would like to share bago tayo magtapos? Paki-unmute lang po kung meron kayong idagdag, share, mga kapatid. Okay po? Someone would like to share? Okay. Kung wala na po na magdagdag, so mga kapatid na manunood sa Republish, napakagandang mensahe po ang Taaliam 129 na kung saan may baraka na naghihintay doon sa mga nakakilala na, tumatawag at lumalakad ayon sa katuwiran ni Abba Yahuwah. And victory is assured, mga kapatid, at kung ano man po yung gawain ng mga kaaway against sa community, against sa mga sangkatauhan ni Abba Yahuwah, mga kapatid. Abba Yahuwah will protect, will barak His people, mga kapatid. So, that being said, tayo po ay responsible, tayo po ay maging maingat na we should not take for granted, but instead, continue tayo na mamuhay at piliin yung buhay, mga kapatid. Speak life, speak baraka, speak shalom, mga kapatid, wherever we go. Sa aking journey bilang teacher o guro, mga kapatid, I introduce to my students the word shalom. At pinapaliwanag ko sa kanila kung ano ibig sabihin ng shalom. And my students, every time na matapos ang klase, sila na nga yung mag-unang mag-declare ng shalom. Mga kapatid, because they are really already expecting it na before the end, they can always hear declaration of shalom mula sa akin. At minsan, makalimutan ko, sila na yung mag-remind sa akin. So, ganun mga kapatid na totoo yung sinabi ni Brother Felix na words are very powerful. May effect talaga sa buhay ng tao yung mga words na ating mga binibitawan. So, that being said, may Abba Yahuwah barak us through His spoken words, and may this bring about encouragement and baraka sa lahat. All esteem kay Abba Yahuwah, Basham Yahushua, Yada Yahuwah, okay po, Basham Yahushua. Yada Yahuwah. Dayawa. Dayawa.